Ito na yung resulta nung natin, o demo natin na herbicide sa direct seeded na walang patubig. Grabe ang damo, no? Ganyan talaga nangyari, lalo na pag hindi mo ginamitan ng pre-emergent herbicide. Supposedly, ginagamitan ng pre-emergent herbicide yan. Pero since ito nga ay demo natin ng herbicide, iba-ibang klaseng herbicide, 4 na klase ng herbicide, eh wala tayong patubig para sumibol yung damo. So yung nakikita nyo na yan, nakala nyo makapal na palay, hindi po, damo yan. Makapal ang damo dyan, sedges, broadleaves, grasses, yan may mga trigo pa nga. Basta sobrang kapal ang damo as in. Niyaan ko sumibol para matry ko yung mga herbicide. Yan, kita nyo na nilaw na siya pagka-spray. Iba-ibang treatment po, no? 4 na klase ng herbicide po yan. Ang purpose kasi nito, para malaman ko kung alin sa mga herbicide na ito yung pag in-spray mo nang wala kang patubig na ipapalo up, isa-submerge mo sa tubig. Pag wala nun, dumating yung pagkakataon na wala nun, ano ba sa mga herbicide ang pwede mong asahan na pwede siya sa dry? Pagkatapos nun, naglagay na rin tayo ng organic fertilizer. Yan lang talaga ang abono niyan. Kahit hindi masyadong pantay, basta't pagka natubigan yan, pupunta rin sa buong pinitak yan, kaya magpapantay din. Wala naman masyadong problema doon. Kita nyo, halos wala talagang palay, no? Hanggang sa nagsimula na siya magberde. Yung mga dilaw na nakikita nyo na yun, yun yung mga damo na namatay. So lahat ng mga dumadaan dito, akala nila sablay. Sabi niya, oh, ano nangyari dyan? Pangit-pangit naman ng palay na yan. Yun na, nagsisimula na siyang mag-distinguish yung yung palay. Kumapal na siya sa Everlast Organic Fertilizer. Kargado rin kasi ng bioenzyme ito. Tapos yung mga damo nakikita nyo na po sa ilalim. Yung mga patay na damo. Ayan, o. So yung dating manipis na palay, kumapal na ngayon. Makikita nyo naman na sumuhi na siya ng sumuhi. Kaya yung pagkasasabog ng makapal, hindi po talaga ako dyan sang-ayon. Kasi hindi po magkakaganito ang palay kung makapal na agad ang sabog natin. Pansin nyo po kanina, balikan nyo po doon sa umpisa kung gaano po kadalang po yan after po ma-sprayan ng pandamo. Pero once na ang number 1, dapat papagandahin mo talaga lupa. Ayun, o. Kaya ang lalaki ng puno eh. Patay yung damo sa ilalim. Maganda yung palay. So yung verdict natin dito sa mga pandamo, iba-iba po kasing klaseng pandamo to. Pero nag-stand out po talaga rito yung Salvador herbicide. Magaling yung Salvador herbicide ng Jardine Distributions. Okay din yung yung Paisero, provided ang treatment mo, nag-abono ka muna after 3 days bago ang maglagay. So dito ang masasabi ko, yung Salvador herbicide mga 20 to 40 days ang application nila. Pero sa akin, pinakamaganda 20 days, 22 days, basa-basa. Yung Advent herbicide, bilib din ako. Mura lang po yun. Basta mura lang siya kasi pre-emergent lang siya eh. Early post-emergent herbicide lang siya. Pero ganyan din, patay din ang damo. Hindi ko na lang po dito masyadong in-elaborate. Kasi para in fairness naman dun sa ibang herbicide, no. Frontier maganda din, pero para sa akin ang pinaka maaasahan ko sa direct seeded rice yung Salvador herbicide ng Jardine Distributions Incorporated. Yun po yung ating verdict dito. Mag-spray ka ng 2 takip kada sprayer or mga 80 ml, depende sa edad. Pag mga nasa 25 pataas na, pwede na po 100 ml na po ang itimpla ninyo. Mamasa-masang lupa. So ito kasing demo natin ay para lang to doon sa mga sa pagkakataon na wala kang patubig. Pero lahat po yan maganda. Frontier, Salvador, Advent, Paisero, provided may patubig. So sa walang patubig, yung medyo kulang-kulang sa patubig, ay napatunayan natin na yung Salvador herbicide isa sa pinaka-potent, no? Patay niya kasi talaga, lalo na po yung mga trigo. Hindi lang trigo, lahat ng klase ng damo patay niya. So yun yung maganda sa Salvador herbicide. Yun lang po yung ating demo sa inyo for today. Thank you very much mga kagrit. Laging tatandaan sa ating munting channel, Well Agri TV, para mo siyang bida.